Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibu natin, former PRRD acquitted, ICC bumaliktad sa nalaman. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video nito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawalaan bayan ko sa magnanakaw tao. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video nito, nako ito mga karbi natin, may ilan lang po akong i-share sa inyo. Nako, ang yung iba very positive po and good news, no? Yung iba naman parang nakakainit ng ulo. Pero unahin na po natin itong post ng First Lady mga kababayan, no? Ito po ang balita mula sa balita, no? FL Lisa, ibinida larawan nila ng pamilya kasama si former First Lady Imelda Marcos mga kababayan. So, ano po ba ang ipinararating nito sa atin, no? Kasi mga kababayan, isa po sa political strategy, no? Ng mga politiko ay pinapakita nila na nakikiisa sila sa pamilyang Pilipino by showing their photos with their family in a very simple way, di ba? Isa po 'yan sa political strategy. Lalo na ngayon, mag-eleksyon para yung simpatya ng taong bayan ay makuha nila. But anyway, sige nga kung makuha bang simpatya natin, no? Zoom in natin. Napakalayo po ninyo sa isang ordinaryong Pilipino, no? It is very far mga kababayan, no? Napakalayo po. Kayo po ay hindi ko nga alam kung nafi-feel ba ninyo ang pagiging isang mahirap no? Kaya mga kababayan, ano po sa palagay ninyo ang gustong iparating sa atin ni First Lady Lisa Araneta Marcos, no? Tayo ay makisimpatya sa kanilang pamilya? But anyway, depende po yun sa inyo, di ba? Pero para sa akin, napakalayo po kasi, hindi po namin ramdam yung pamilya ninyo na maging kumbaga maging pamilya rin namin, di ba? Parang ganun nagsasayang lumalabas dito ipinapakita nila sa buong bansa na eto ganito kami, di ba? Pasimple-simple kunwari, pero nako, wag niyo na pong budulin ang taong bayan, no? Ayan mga kabayan, ano po ang inyong reaction dyan? At eto na nga, puntahan na po natin itong sinasabi kong former PRRD acquitted, no? Yan po ay base sa opinion ng isang lawyer, no? Mula po sa ibang bansa. Ito mga kababayan, I think Canada yata yun Ito mga karibin natin Pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaction. Hello again from Surigao del Sur, Mindanao, Philippines. My name is Herman Frank, by the way, and I am an attorney. I'm licensed in the state of California. I wanted to comment once again on the ICC case, International Criminal Court, in The Hague, Netherlands, proceedings against Mr. Duterte. First, let me just state my overall position on this. Mr. Duterte will be acquitted of all charges. So don't despair. And as illegal as everything seems, he will be granted his day in court. And when he is there, he will win. He's got a great legal team, recently appointing an ICC specialist attorney from London, Cambridge law grad, super brainiac guy, plus a Philippines team of lawyers. And I think it's important to have both because a primary defense in this case is that what Mr. Duterte did was legal in Philippines. And let's not forget, they had Senate hearings. Mr. Duterte appeared in front of the Senate. He explained what he did, why he did it. He said very clearly, I am
the one responsible for it. You know, and what he was saying is, if it's right or wrong, it falls on me. So yun nga po mga kabayan, no? Sinabi niya na nagkaroon po ng Senate hearing. Nagkaroon nga rin po ng congressional hearing mga kabayan. Kaya kung talagang may kasalanan at may ebidensya po sila, bakit hindi po nila kinasuhan, ipinakulong dito si Pangulong Duterte? Isa lang pong naiisip ko. Dahil wala silang matibay na ebidensya mga kababayan. That's why, no? Hindi po nila nakasuhan or hindi nila na ipakulong si former president dito sa Pilipinas. Kahit nagkaroon na po ng congressional and Senate hearing mga kababayan. Notice nobody prosecuted him in Philippines. There was no prosecution. Everybody Correct. knew what was going on here. Everybody realizes there's no denial from Mr. Duterte. He has been very clear about it, and yet nobody prosecuted him. So what does that tell you, right? This is what it tells me as a lawyer. If it were a violation of law, he would have been prosecuted. He wasn't prosecuted. That means it was not a violation of law. And if it's not a violation of law here in Philippines, it's not a violation in The Hague, Netherlands. So yun mga kababayan, palakpakan po natin. Napakaklaro. Ito na yung sinasabi natin, no, sa mga last vlogs natin, na hindi nyo nga kinasuhan dito. Si Pangulong Duterte. Hindi nyo nga na-convict dito si Pangulong Duterte. Doon pa kaya? Diba? Mga kababayan, wag na po tayong magpauto dito sa mga sa ICC. Alam naman po natin politically motivated po yan eh. Tama po yung sinasabi ni Sir. Hindi nga po siya dito nakasuhan sa Pilipinas. Hindi nga po siya na prosecute, no, dito sa Pilipinas. Doon pa kaya sa ibang bansa? Paano nila mapapatunayan sa ibang bansa na may kasalanan talaga si Pangulong Duterte, mga kababayan, na kung dito nga sa sarili niyang bansa wala siyang kaso? Pag wala kang kaso sa sarili mong bansa, ibig sabihin mga kababayan, no, you are a law-abiding citizen. Diba? Wala kang kaso eh. Maliban sana kung ang ginawa nyo, no, kinasuhan nyo dito, napakulong nyo dito ng kahit isang araw man lang para may basihan kayo. Pagdating po sa international courts, sa ICC, mga kababayan, sasabihin nyo, oops, ano na yan eh, convicted na yan eh. Diba? Na-convict na po yan, sir, ma'am, your honor. No? Convicted na po yan si Mr. Duterte sa Pilipinas. Nakulong po yan ng isang araw. At least may basihan na kayo. Nakulong ng isang araw. Diba? Dito, ang labo-labo nyo. It's not like you have to obey two levels of law. It's either legal or it's not legal. So he's going to be found not guilty. So please don't despair. Now, one of the things that I was a little bit angry about was somebody wrote that his Philippine lawyer team isn't so good, and they're like amateuristic or whatever, and they're fish out of water. Well, Si Trillanes yun yung sumulat sa ICC, mga kababayan, no? Kung hindi man si Trillanes, si Adilima, pwede rin. let's be clear about this. They're in The Hague, Netherlands, coincidentally, where my ancestors come from. I'm Dutch. And I've been to that court. I am a member of that court. In order to practice law before that court, you need to be a licensed attorney in good standing in your jurisdiction. That's all. Okay? So the Philippine team, they are licensed Philippine lawyers in good standing. They were admitted to practice before that court. So they have all the qualifications needed. This whole idea that you should have something else, untrue. The other issue is somebody mentioned that he was acting disrespectful to the court. What he said in court, and I thought it was excellent, he demanded proof that the court complied with
Article 59, I have it right here in front of me, of the Ito talagang Article 59 no, ng ICC mga kabayan. Ang talagang lalabag eh. Even, di ba, tinakal na po yan ni Ma'am Sas, no? Oo. At na, ano rin natin, napunarin natin yan, mga kabayan, na yun talaga ang na-violate eh. Ha? Yung Article 59 na yan. what's called the Rome Statute, which created the court. As a coincidence, I was at the United Nations the day that this law was passed in Rome. It's called the Rome Statute. It was done, I was there on an ag project. It was the Food and Agriculture Organization of the United Nations building that was the host of the ICC court. It was kind of weird. It's like a place where you talk about food and agriculture, and here they're doing war crimes. I was there that day, and I saw it all happen. It was like, whoa. Article 59 says, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state, which shall determine, in accordance with the law of that state, that the warrant applies to that person. The person has been arrested in accordance with the proper process, and the person's rights have been respected. I want to tell you in the law, the word shall, it says a person arrested shall be brought. That word shall is mandatory. It means no exception. It means you must. It's like, what part of shall don't you understand, right? Oh, tore. Ha? What part of shall you don't understand? Kasi hindi mo dinala sa sa korte. Dinala mo sa airbase, sa Villamor Air Base, no? No, yan mga kaubayan. Anong masasabi mo? Oy, sige, saka nga pala, may nabasa ako kanina about dyan sa Villamor Air Base na yan. Sabi po ni Mama Lu Tikia, no? Bakit si Tore ang parang si Tore ang naghari-harian dyan sa Villamor Air Base na yan? Parang nabaliwala yung Air Force, yung pamunuan ng Air Force, no? Kasi si Tore na ang inoccupy ni Tore yung Air Base, mga kababayan. Oh. Sabi nga pa nga po dito sabi pa nga po doon sa post, no? Parang hari yata ito si Tore, kung anong gusto niya masusunod. Nako po. And what the attorney was referring to the judges was that didn't happen. And what he demanded was proof that either it happened or that there's some exception. And you know what? There is no exception. Shall means must. And it doesn't say unless the following. There's no exception to this, okay? He demanded proof that had been complied with or that there was some exception. You know what the judges did when he said that to them? Nothing. They 100% ignored it. You know, there's a rule in law that applies to that situation. And it goes like this. Silence can be inferred. An inference from silence is a confession. And right then and there, the judges, by not responding to it, basically confessed that Article 59 was not complied with. They basically admitted it. I mean, they know it hasn't been complied with. So yun mga kababayan, no? Tahimik ang ICC. Ha? Bakit? Mga kababayan, alam nila may nagkamali talaga si Tore, mga kababayan, no? Sa pag-aresto. O, ibig sabihin lang po dito ni Sir, silent means yes, no? Yes po. Na-violate po yung yung article na yan, no? Yung rules na yan. Yung law na yan. Article 54 ba yan? 59, no? Basta yan
kailangan dalhin muna sa korte. Na-violate po yan mga kababayan at tahimik ang ICC. Mukhang napahiya po sila. Ha? Matalino po ang ating mga Team Philippines na mga attorney ni PRRD ha. Congratulations. Oh. Anong masasabi mo ngayon, Tore? Ito, hindi ito Pilipino, pero naiintindihan ang batas. Sabi mo, you are just following order, and you are following the law. Ito mismo, Banyaga ang nagsabi na you did not follow the law, Tore. You violated the law. Yun po ang totoo. Ano mga kababayan, palakpakan po natin si Sir, ha? Oh, ano kayo ngayon, ha? Oh, ano po ang komento niyo dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, last na po na i-share ko ito ng na-post ha. Kasi gigil rin tayo dito eh. Eto, sabi po dito sa balita, 1 hour ago from News 5, ilan pang questionabling pangalan na umano'y peking benepisyaryo ng confidential funds isinuwalat ng isang mambabatas. Sino ba itong mambabatas na ito? Teka lang baka nandito eh. Si Ortega na naman mga kababayan. Nako, ito talagang si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega. Matindi to. Ha? Kahit ubusin mo pa ang mga isda, ubusin mo pa mga chichirya, mga gulay at mga prutas, no? Hindi mo talaga naiintindihan yung word na confidential, no, Congressman? Please, no? Use your dictionary naman po. Sayang naman po ang binabayad ng taong bayan sa inyo kung yung word na confidential hindi nyo pa rin hanggang ngayon maintindihan. Ha? Ay nako. The word confidential mga kababayan hindi maintindihan ng isang kongresista mula sa Pilipinas. Ano na lang ang sasabihin ng ating mga kababayan na nasa ibang bansa? Or ng international community. Baka sabihin nila, naku naman, anong batas kaya ang magagawa ng mga ito? House Deputy Majority Leader pa. Diba? Anong batas ang magagawa nito kung confidential lang, hindi pa malaman? Hanggang ngayon, ilang months na nilang pinag-uusapan niyang confidential fund. Ha? Hindi lang months yata eh. Years na yata mga kababayan. So, pero wala tayong magagawa sapagkat hindi niya pa rin makuha yung word na confidential mga kababayan. Okay? So ito mga karabin natin, pakinggan po natin ang balitang ito or ang video ito at bigyan po natin ng reaction. Ito na po. News ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Kahit anong pilit nyong ginigipit at halos taplakan na ng lupa at walang katapusang siniraan, ang mga Duterte ay mas lalong lumalakas at mas lalong minahal naman ng taong bayan ang mga Duterte saan mang sulok sa bansang Pilipinas. At kahit anong pilit niyong gawa ng kasinungalingan, ang mga Duterte ay siyang lalabas pa rin ang katotohanan. Matapos ang di umanong iligal na pagpapaaresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte para isuko lamang sa dayuhang hukuman o ICC nang hindi man lang dumaan sa tamang batas ng Pilipinas. Filipino actor and film producer na si Cesar Montano binasag ng katahimikan at tahasang nagsalita na hindi man pinangalanan ngunit nasapul sa katotohanan at nasampal ng kahihiyan ang gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang Sen, mga kababayan, si Cesar Montano nagsalita raw, no? Pero ito lang ang masasabi ko. Ako, ay idol ko yan si Cesar Montano, no? Pero kung magsasalita ka, no? Pero okay naman, di ba? Kasi hindi naman against sa mga Duterte. Pero kung gagamitin mo lang ang mga Duterte, no? For example, tumatakbo ka bilang something, no, na politician,
Pero kung hindi ka politiko, okay yan, no? Pero kung gagamitin mo lang at sasakyan mo lang ang hindi ko kasi alam hindi ko na research, no? Kung may tinatakbuhan bang posisyon itong si Cesar Montano locally or nationally, no? Kasi parang ang dating sa akin mga kababayan ay parang ginagamit mo lang yata ang Duterte just for you to become popular in the world of politics, no? Well, anyway, kung ano man ang intention niya, for good. For good lang, no, mga kababayan, okay? Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawayaan bayan ko sa magnanakaw na tao.